biglang may narinig ako na bump or something. Yun pala, nabunggo na yung gilid ng sasakyan namin. And since SUV kasi yung sasakyan ko, medyo malaki siya. Tapos, dahil nagmagaling ako, 'di ba? Na iniisip ko since magta-turn right ako, dapat dikit ako doon sa pinaka right side, 'di ba? Pagliliko. Hi everyone, it's Lourdes Galang of Wealthy Moms Club, and in today's video, I just want to share with you my experience yung first day of getting my non-professional license, and at the same time, eto din yung first time na nabangga ko yung sasakyan namin. So this is what happened when I first got my driver's license. Syempre tumantuwa ako, 'di ba? Parang wow, pasado ako, and at the same time may non-professional license na ako. I can drive on my own na hindi ko kailangan maghagilap ng makakasama na merong non-pro or pro license para masamahan ako sa pagdadrive. So I was so excited, and then I told my kids pagka uwi ko nun na we'll have dinner sa Evia, yung mall na malapit dito sa amin. So, syempre, 'di ba? Sobrang excited. Nung nakapila na kami sa parking lot doon sa may Evia, yung sa may basement nila. Medyo masikip, I think, yung papunta doon. Or ako lang siguro yung nasisikipan. So while on the way there, I was thinking na since magte-turn right naman ako papunta dun sa basement parking, ang thinking ko nun, kailangan malapit ako dun sa right side. So, ang ginawa ko, nilapit ko yung sasakyan sa pinaka-right, as in pinaka-right. And then, pag turn right ko ng ganyan dun sa papasok dun sa basement, may pader. 'Di ba? May pader dun. Tapos gabi na yon, dinner time na kasi, so mga around 7 p.m. or 8 p.m. yata. Tapos pag ikot kong ganyan, pag turn right ko ng ganyan, papasok dun sa sa basement parking, biglang may narinig ako na bump or something. Yun pala, nabunggo na yung gilid ng sasakyan namin. And since SUV kasi yung sasakyan ko, medyo malaki siya. Tapos dahil nagmagaling ako, 'di ba? Na iniisip ko since magta-turn right ako, dapat dikit ako doon sa pinaka right side, 'di ba? Pagliliko. So hindi ko pa alam at that time na kapag liliko ka pala dapat may malaki kang space awang kasi nga liliko ka. Wala pa akong ganong concept at that time. Tsaka yun talaga yung pinaka problema ko when it comes to driving. Yung pag turn right, pag turn left, lagi akong nagagatter kasi hindi ko alam yung distansya ng sasakyan ko sa pagliko dun sa space, okay? Pero ngayon naman nag-improve na dahil sa mga napanood ko din ng mga videos at dahil sa naging experience ko dito, doon ko lang na-realize na ay shucks, kapag liliko ka pala, hindi ka pala dapat malapit dun sa lilikuan mo, dapat maglagay ka ng konting space, or like kunyari kung ito yung lilikuan mo, tapos may poste dito. Kasi ang nangyari sa akin, ito yung poste, tapos ito yung sasakyan, 'di ba? So inilapit ko pa talaga na ganyan. So paglikong ganyan, ayun, gumasgas, hindi lang gasgas actually. Ayan, kung nakikita niyo po dyan sa picture, yan po yung nangyari dun sa sasakyan. So yan yung naging experience ko. First day na makuha ko yung non-pro license, first day din na nabangga yung sasakyan, and I praise God kasi may itinuro naman si Lord sa akin sa experience na yan. And isa sa natutunan ko talaga, yun nga, kapag liliko ka hindi dapat ganun kalapit. So natuto na rin ako ngayon na kapag liliko, tinitingnan ko na ngayon yung aking side mirror kung pagliko ko ba tatama ba siya or hindi. So ang dami ko natutunan sa pagliko dahil just experience na yan. So ay natutunan ko na kapag kunyari eto yung tiglilikoan mo tapos may poste dito, 'di ba? So dapat medyo lumayo ka. Yung iba nga, ang nakikita ko, napapansin ko, parang gumaganyan pa sila para pagliko nila malaki yung space, 'di ba? Ayan may space. Ewan ko, hindi naman ako car expert or whatever. Pero dahil dun sa experience na yon,
Yun yung natutunan ko, na mas maging cautious pagdating sa pagliko, yung tamang space, at saka dahan-dahan lang talaga. Lalo na kung malaki yung sasakyan mo, kung SUV yung dinadrive mo, or pick up pa yan, na mas maging cautious nga talaga sa sa pagliko. Para sa akin, yun lang. Yun lang yung natutunan ko. And I praise God kasi buti na lang at that time hindi ako siningil ng mall para bayaran yung nasira ko dun sa pader, kasi hindi lang yung pintura yung dumikit as in talagang may nag-crack dun sa dun sa semento. Ganun kalakas yung yung impact nung pagbangga ko dun sa dun sa pader. So praise God kasi hindi naman nila ako siningil. Yung mga guard, pinuntahan lang kami to check kung okay ba kami. So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa video na to. Yung first day of getting my non-professional license, and at the same time, yun din yung first day na nabangga ko yung sasakyan namin. Yan. So, thank you for watching this video and see you on my next video. Bye!